Praise the Lord. Pumalakpak nga po mga anak ng Diyos ng malakas. Hallelujah. Praise God. Napakabuti po ang ating Diyos na buhay sa lahat po ng ating natunghayan ng mga presentations po natin. Patunay na ang ating Diyos ay buhay sa ating buhay. At nandito po tayo ngayon para naman makinig ng salita ng ating Panginoon. Greetings from the heart of our Supreme Bishop Moses Chualao, and greetings from the heart of our Archbishop, our Global Overseer, Rachel Chualao. Napakabuti po ng ating Diyos sapagkat tayo po ay nagtipon-tipon. May plano ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo, kapatid. Hallelujah. Tayo po ay yumuko pansamantala at manalangin tayo sa ating Diyos na buhay. Ama, sa kalangitan, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nandito ka ngayon. Ang presensya mo, O Diyos, ay napakalakas. Nandito ang iyong banal na Espiritu sapagkat meron kang gagawin sa bawat isa sa amin ngayon. May plano ka sa amin, Panginoon. Ang palayain kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nakikinig ngayon. Pagpalain mo lahat ang puso ng bawat isa at pagpalain mo ang iyong salita na aming pakikinggan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa mga Bisaya, maayong buntag. Sa mga Ilocano na embark sa Highlands, na embark nga agsapayo. Sa mga Tagalog, magandang umaga. Sa mga English people, good morning. And sa mga Hapon, Ohayo gozaimasu. Praise the Lord. We have given the chance, mga kapatid, para pag-aralan ang banal na salita ng Panginoon. Totoo po, lahat ng ating nakita ngayon ng presentation, tunay na tunay. Pero mas magiging tunay at buong-buo kapag nandyan po ang banal na salita ng ating Diyos na buhay. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay nakabase sa aklat ng Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Ito po ay ating pag-aralan, mga kapatid, nang sa ganon ay mai-apply po natin sa ating buhay. Okay, ang sabi po ng salita ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang sarap pong pakinggan na bibigyan po tayo ng Panginoon ng kapahingahan. Makikita po natin, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat. Sinabi ng salita ng Diyos, lahat tayo. Wala pong pinipilo, wala pong favoritism ang ating Panginoon. Sapagkat sa dakilang pagmamahal ng Diyos, inanais niya na tayong lahat ay kanyang pagpalain, tayong lahat ay maging malaya. Pero, yun nga, mayroong dahilan. Pero kung minsan, hindi tayo nagiging malaya kasi hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Antayin mo, mas asinder, hindi po tayo lumalapit sa ating Diyos na buhay. Kung minsan, lumalayo tayo. Kung minsan di lumalayo, nawawala tayo sa ating Panginoon. Pero ninais ng Panginoon, nais ng Diyos na buhay na maiayos ang ating relasyon sa Kanya. May ayos, mas lalong lumapit tayo sa Panginoon sapagkat ninanais ng Diyos na tayo po ay nasa kapahingahan. Ating munang pong intindihin, gusto ko pong i-share sa atin, sa bawat isa sa atin, anong ibig sabihin ng kapahingahan or rest. Okay? Intindihin natin ito at tingnan po natin, mga kapatid, ano ang hakbang, ano ang mga steps na kailangan natin gawin nang sa ganon ay makuha natin ang kapahingahan sa Diyos. Maaari, tayo nga ay nasa Panginoon ngayon, nanonood, pero may maraming problema ang naririnasan, maraming testing sa buhay na rinaranasan. Lalo, nandun pa tayo sa ating mga selda, maraming na-experience, marami tayong iba-ibang sitwasyon sa buhay, kaya hindi po natin
na i-experience, hindi po natin nararanasan ang tunay na kapahingaan. The real rest in Jesus. Now, atin pong intindihin yung biblical na definition ang pagkakaintindi sa kapahingaan. Nang sa ganon, maintindihan natin paano natin i-relate sa buhay natin mismo. Makinig po tayo mga kapatid. Ito pong isang ibig sabihin ng kapahingaan o rest. Rest for the soul, rest for the mind, rest for the emotions, rest for the feelings, rest for the self-will natin. Bakit, mga kapatid, kung minsan, kahit na ngayon, nakikinig tayo kung minsan, kung ano-ano ang pumapasok sa ating isipan, at kung ito'y ating kung ini-entertain, lalo pag yung di tama, mali, at kasalanan, ito ang nagbibigay ng pasalin sa atin. Kaya kahit sabi ng Panginoon, ay, halika kayo, come to me, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan, kaya lang, ang ating isipan, okay, ang ating emosyon, ang ating mga feelings kapag nasasaktan, nakakarinig ng kakaibang mga chismis at maraming marites dyan, tayo po'y nasasaktan, kaya wala tayong tama at tunay na kapahingaan. Okay? Kaya ninanais ng Panginoon na magkaroon tayo ng tamang tunay na kapahingaan, lalo na kapag emosyonal tayo kung minsan. Lalo na kapag nagtagal tayo sa patungan, lalo na pag may problema sa ating mga pamilya, lalo na kung ang problema ay ating sarili. Ninanais ng Diyos, mga kapatid, na maging payapa tayo. Yun po yung gustong sabihin, yun ang gustong igawad, yun ang gustong ibigay ng Panginoon sa atin, na meron tayong kapahingaan. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng kapahingaan? Rest means the ability to remain connected to Jesus Christ as we live and work with Him. Yung patuloy tayong nakakonect sa Panginoon, patuloy na meron tayong relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Kung minsan, ang alam natin, ay, may Panginoon ako, may Diyos ako, naniniwala naman ako sa Diyos. Kaya lang, putol pala ang ating relasyon sa Panginoon. Tumatawag tayo, Panginoon, Panginoon, Diyos ko, pero hindi pala napapakinggan ng Panginoon. Ano? Nanonood ng Diyos. Nagpipray tayo, nananalangin tayo. Kaya na, hindi pala napapakinggan ng Panginoon. Bakit? Hindi tayo connected. Putol pala ang ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Kaya sinasabi ng Panginoon, halik kayo, come to me. Nang sa ganoon, is meron tayong tamang kapahingan kasi lumayo tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Bakit tayo lumalayo sa ating relasyon sa Panginoon? Dahil tayo nagkakasala. Tayo'y nagkakamali, tayo'y nanghihina kung minsan, nababaliwala ang ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Pangatlo, mga kapatid, na ating intindihin, anong ibig sabihin ng kapahingaan? Rest means relief from the burden of sin and the weight of the law. Kung minsan, dahil tayo nagkakasala, sabi ko nga sa ating mga kapatiran doon sa Provincial din sa Kalinga, kahapon, nag-Bible study kami doon face to face. Habang nandito tayo sa mundo, wala pa tayo sa langit. Kung nandun na tayo sa langit, praise the Lord, walang problema. Save na po tayo. Ang problema, nandito po tayo sa mundo kung saan ang sino ang nagkahari dito sa mundo, ang Diablo, si Satanas. Wala po tayong choice. We are prone into temptation. We are prone, malapit po. Palaging nandyan ang demonyo si Satanas. Nag-aaligid-aligid kung minsan para matempt tayo, para tayo magkasala. Kaya inanais ng Panginoon na tayo po ay makalaya sa lahat ng kasalanan. Bukod sa makalaya sa sitwasyon natin ngayon sa kulungan. Okay? Pag meron po, tayo pong nandyan sa kulungan ngayon, pag hindi pa natin tanggap na tayo nandyan, mahirap mabuhay. Meron yung isang na-counsel po namin kahapon, sabi niya, Pastor, mag-isang buwan pa lang ako, ang hirap pala na nandito. Mahirap talaga kasi tayo nakakulong, hindi nakalaya. Pero pag maintindihan natin na kapag tayo nasa presensya ng Panginoon, merong tumutulong sa atin, meron tayo nasa bukong ng Panginoon, paintindihan natin kung bakit tayo nabubuhay.
at hindi po tayo magkakasala. Wala po tayong burden, hindi tayo nahihirapan. Mai-enjoy po natin na kahit nandyan po tayo sa tulungan at meron tayong Diyos ng buhay. Ang problema kung minsan, putol tayo sa relasyon sa Diyos. Hello? Kaya yun po ang gusto ng Panginoon na ano itong kapahingahan, ano itong rest na ibinibigay ng Panginoon, invitation po ng Panginoon sa ating lahat. Ini-invite tayo ng Panginoon. Saan tayo pupunta? Kay Kristo Jesus. Pang-apat po, na anong ibig sabihin ng kapahingahan or rest? Sabi ng salita ng Panginoon, rest means entering God's rest involves embracing faith in Christ Jesus and experiencing His peace. Anong ibig sabihin nun? Tanggap natin, meron tayong pananampalataya, hindi lang po pananampalataya kung ano ang ating napakikinggan sa salita ng Diyos. Ang katunayan, ebidensya na meron po tayong pananampalataya, ito'y ating ginagawa. Kagaya ngayon, pinapakinggan po natin ang salita ng Diyos. Nang sa ganun ay lumapit tayo, kanino tayo lalapit? Kay Kristo Jesus. Kanino tayo lalapit? Kay Jesus Christ. Sapagkat siya'y nagbibigay ng libreng kapahingahan. Okay? At kung tayo po'y lumapit sa Panginoon, so sabi niya, ano ma-experience natin? Kapayapaan o peace. Sigurado po, marami sa atin nakaka-experience ng hindi payapa. Marami nakaka-experience natin, lalo po tayo nasa selda, nasa looban. Hindi natin maiwasan ng hindi pagkakaintindihan. Hindi natin maiwasan na palaging iniisip natin, kailan kaya ako lalaya? Kailan ako kaya lalaya? Kailan kaya ako lalaya? Eh kung minsan, pag palagi po yung nasa isip natin, tayo po yung nadidepress, tayo po yung nai-stress, nawawala na yung tiwala natin sa Panginoon. Bakit? Ang palaging iniisip natin, kailan. Pero nandiyan ang Diyos na iniusap, sabi ng Panginoon, ay pumarito ka muna sa akin, bumalik ka muna sa akin, kumapit ka muna sa akin. Sabi ng salita ng Panginoon. Yan po ang nilalais ng Panginoon na gusto niyang igawad, gusto niyang ibigay sa atin. Ano ang tunay na kapahingahan sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Panglima po, na ibig sabihin na kailangan po natin ng kapahingahan sa Panginoong Jesucristo. Rest means the state of inner peace, tranquility, involving trust in God. Anong ibig sabihin nun? Malalim ng kapayapaan na kahit wala po tayong pera. Sabi ng nag-perform kanina na ang mga tao na walang pera. Kung minsan, yun ang nagbibigay sa atin ng stress, na wala stress or depression, wala tayong pera, walang pagkain, nagkakasakit pa. Pero alam niyo mga kapatid, kapag maintindihan po natin ang malalim na kapahingahan, kanino? Sa Panginoong Jesucristo, Kanya po binibigay, magkakaroon po tayo ng what we call tranquility or katahimikan. Ang sarap mabuhay mga kapatid, na kahit nandyan po tayo sa looban, nandyan sa loob ng selda, tahimik ka, nai-enjoy mo ang iyong buhay na kahit malayo ka sa iyong pamilya, nai-enjoy mo ang presensya ng Diyos na buhay. Hallelujah. Rest na binibigay, katahimikan, kapahingahan na binibigay ng Panginoon ay kinakailangan ng tiwala sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Okay. Sabihin mo, wala akong nakikita eh. Yeah. Sabihin mo, magtiwala ka, tapikin mo. Para magising siya, tapikin mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Kasi kung minsan, nawawala yung tiwala natin sa Diyos, lalo na kapag problema, ay dumadagdag ang daming problema, nawawala ang ating tiwala sa ating Diyos sa buhay. Pero nandito muna ang salita ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon ito, ay magtiwala ka sa akin. Sabi ko sa isang kapatiran dyan sa provincial jail kahapon, wala na tayong ibang kakapitan pa. Sa sitwasyon natin ngayon, wala nang ibang kakapitan pa, Panginoon lamang. Kasi kapag nagtrabaho ang Panginoon, kakausapin niya ang mga jail officers, kakausapin ng Diyos
ang mga hukom. Kakausapin ng Diyos ang lahat ng mga tao, ay siya ang gagawa ng paraan para tayo mabilis na makalaya. Kaya ang una nating gagawin ay lumapit kay Jesus. Mga kapatid, wala na tayong nandyan na tayo sa loob. Wala tayong ibang choice, kumapit sa Panginoon. Gagalaw ang Panginoon. Amen. Actually, nakatingin ang Panginoon ngayon. Alam niya ang laman ng ating isipan. Alam niya ang ating puso ngayon. Alam niya kung sino yung tunay na kikinig. Malaya ka kapatid kapag iyong naintindihan, napapakinggan ng buo ang salita ng Diyos at ito yung gagawin. I believe God will make a miracle. God will make a difference. Gagawa ang Diyos sapagkat pangako ng Diyos yan. Itong ating pinag-uusapan, pangako ng Diyos. Kailangan gagalaw ang Panginoon. Sapagkat kung hindi gagalaw ang Diyos natin, hindi sinungaling na Panginoon. He is a great God. He will accomplish the purpose why He said His word pray. Amen! Palakpakan na natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah! Okay, rest is finding solace or ginhawa. Lahat tayo, ang nais natin is maginhawa ang ating buhay. Matahimik tayo, may ginhawa ang ating buhay, and rest means maginhawa ang ating buhay sa presensya ng Panginoon, surrendering all our anxieties to the Lord. Anong ibig sabihin nun? Ay surrender natin sa ating Panginoon lahat ng ating pag-aalala. Mga kapatid, sino po dito ang palaging nag-aalala? Mahirap magkaroon ng kapayapaan pag palaging nag-aalala. Lord, paano na ako? Lord, paano na ang pamilya ko? Lord, paano na ang paglayo ko? Lord, paano na yung kasalanan ko? Lord, paano na single pa rin ako? Lord, paano na? Mga kapatid, ang sagot lang yan, itong ating pinapag-aralan, come to Jesus. Come to the Lord Jesus Christ. Siya ang magbibigay ng tunay na rest. Ipagkatiwala lang natin ang ating pag-aalala sa Panginoon. Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo. Ikaw ang bahala sa akin. Amen. Hallelujah. Now, atin pong pag-aralan, mga kapatid, atin pong pag-aralan, paano? Paano? Sabihin mo sa katabi mo, paano? Paano? How? Anong gagawin? Anong gagawin natin? Kasi libre na bigay ng Diyos eh. Come to me, pero paano? Ito po ang paraan, solusyon. Tingnan po natin sa Biblia. Alam nyo, nandun po lahat sa Biblia ang kasagutan, mga kapatid. Paano ang gagawin natin? Sabi ng salita ng Panginoon, come. Tayo po ang gagawa ng first step. Sino ang gagawa ng first step? Tayo, ako. Na kahit bigay ng Diyos, nandiyan ang salita ng Panginoon, kung wala tayong gagawin, walang mangyayari. Amen! Kung wala tayong gagawin, walang mangyayari kahit nandiyan ang pagpapala ng Diyos, nandiyan ang kapahinaan, pero kung wala po tayong gagawin, mga kapatid, walang mangyayari. Let's see, very quickly, mabilisan, ang tatlong sitwasyon sa Biblia kung saan patunay na sino ang gumawa ng unang hakbang. Tayo. Tell to your neighbor, sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, ikaw ang unang gagawa. Tayo ang una. Kung wala kang kasama, ako ang unang gagawa. Kailangan nating intindihin, mga kapatid, ang Diyos. Diyos pa rin. Siya ang nasa taas. Nandyan ang pagpapala, nandyan ang biyaya. Kailangan gawin natin ang part natin. Very quickly, anong isang halimbawa? Si Zacchaeus. Alam niyo po si Zacchaeus? Napag-aralan po natin yan dito sa Kalinga kahapon. Alam niyo si Zacchaeus? May problema siya. Makasalanan siya. Nag-BIR siya. At saka pandak siya. Maraming nangungutya, maraming kumakantya sa siya. Pero anong ginawa ni Zacchaeus? Kahit po maraming problema sa buhay niya, pakasalan gusto niyang pagpapala, biyaya sa Panginoon. In Luke chapter 19 verse 4. Sa Lucas 19 verse 4. Ano po ang ginawa ni Zacchaeus kahit gano'n ang sitwasyon niya? Tingnan po natin ano ang patutuo sa salita ng Panginoon. Kaya patakbo si Zacchaeus na siyang nagpauna at umakyat siya sa puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pakita niyo po, mga kapatid,
Sino ang gumawa ng unang hakbang? Si Zacchaeus. Nandyan ang pagpapala ng Diyos. Gumawa siya ng paraan. Meron yung kasabihan mga kapatid, if there is a will, there is a way. Kung talagang gugustuhin mo, magagawa mo yan. Magagawa natin yan. Amen. Kung gusto natin malaya, gusto natin lumaya, magagawa natin. Anong gagawin natin? Tayo unang gaganaw. Gumawa ng Panginoon. Nagbigay na ng pagpapalang Diyos. Ang gagawin natin, tayo naman. Kailangan nating mag-respond sa tawag ng Panginoon. Pangalawa, okay. Ano pa ang isang patunay, mga kapatid, na tayo dapat ang unang gumawa ng unang hakbang? Maalala niyo po, si blind, merong isang bulag na si Bartimeus. Siya po ay bulag. Pero tingnan niyo, siyempre gusto ni Bartimeus na bulag siya, gusto niyang makakita. Gusto niya na yung mata niya ay maayos at di na bulag, gusto niyang makakita. Pero kahit bulag siya, merong paraan. Tingnan po natin kung ano yung hakbang na ginawa ng Panginoon. Kasi ito po ang susundan natin mamaya, mga kapatid. Pagkatapos natin makita, ay ganito pala ang paraan na gusto ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos pa rin. Tingnan po natin sa Mark chapter 10, verses 47, 48. Ito po yung mga patotoo na ang mga tao na nangangailangan, na may pangangailangan sa Panginoon, sila ang gagawa ng unang hakbang. Tingnan niyo po ang ginawa ni Bartimeus. Nung marinig niyang dumadaan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng maraming tumahimik. Pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Tingnan po natin dito, makikita po natin mga kapatid, sa pahayag na ito, sa ating pinag-aralan. Si Bartimeus, gusto niyang makita, gusto niyang makakita at pagdalagin ng Panginoon ang kanyang pagkabulag. Kasi bulag siya. Anong ginawa ni Bartimeus? Tumigaw! Hindi siya nanahimik na, hindi siya tamad na nakita na lang kay Jesus. No? Ang ginawa ni Bartimeus, tumigaw, Panginoon, Panginoon. Pangalawa, pinatahimik si Bartimeus, sinabi ng mga tao na kapaligid, even yung mga disipulo ng Diyos, tumahimik ka, ang ingay mo. Sabi sa kanya, pero gusto ni Bartimeus ng pagpapala sa Diyos, kapahingahan, kaya sabi niya, Panginoon, mas lalo pa siyang sumigaw. Ano pong maintindihan natin? Kung gusto mo talaga ng kapahingan, sumigaw tayo, Panginoon Jesus! Panginoon! Sumigaw sa Bartimeus, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon kay Bartimeus, your faith have healed you. Pinagaling siya, nakakita, himala si Bartimeus. Pangatlo, mga kapatid, patunay na sino ang gumagawa ng unang hakbang sapagkat meron po tayong pangangailangan. Tingnan po natin sa Matthew chapter 9, verses 20 to 22. Ito po ay ang mga patunay na sino ang gagawa ng unang hakbang. Ito po ay isang babae na nagkasakit ng dinudugo siya for 12 years. Imagine mga kapatid, 12 years na dinudugo siya. Nais niyang gumaling. Nais niyang pagpalain siya. Nais niyang maging malaya sa kanyang karamdaman. Anong ginawa ng babaeng ito, mga kapatid? Tignan po natin sa salita ng Diyos. Habang naglalakad sila, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae na 12 taon nang dinudugo at tinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Tinipo lang niya ang damit ni Jesus sapagkat sinabi ng babae sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang damit niya, damit ni Jesus, ay gagaling na ako. Hallelujah! Mga kapatid, sa pahayag natin pong binasa, sino po ang gumawa ng unang hakbang? Ang babae. Nandyan ang biyaya ng Diyos. Nandyan ang imbitasyon ng Panginoon. Pero kailangan gumawa ng unang hakbang ang babae nang sa ganoon ay makamtan niya ang biyaya, ang kalayaan, ang kapahingan sa hirap niyang 12 years sa kahirapan niya. Nais niyang makawala sa kahirapan na yon. Ang sabi niya, kailangan makagawa ko ng hakbang. Alam niyo, inipo lang niya
sinagid na lang just a touch sa damit ng Panginoon. Pinagaling siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus na may gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa oras na ito, naniniwala ko sa atin pong nakita, sa atin pong natunghayan, marami pa po tayong makikita na patunay na kailangan tayo po ang gumawa ng unang hakbang. Amen! Papaano? Hallelujah! Naniniwala ko ngayon mga kapatid na sa ating buhay, even ngayon, sa oras na ito, marami pang nahihirapan, marami pang nasugatan, marami pang nagkakasala, marami pang nandito ngayon nasasaktan. Marami pang nandito ngayon hindi tanggap ang sitwasyon sa buhay. Marami pang nandito ngayon na nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Mga kapatid, naniniwala ko na ang Panginoong Hesus may gagawin siyang miracle sa buhay mo. I pray, we are so many here, maraming nananalangin, may gagawin ng Diyos, may gustong ibigay ang Panginoon sa atin lahat ngayon. Ang gagawin lang natin mga kapatid, tanggapin natin ang kapahingahan na nanggaling sa ating Diyos na buhay. Gusto ko pong ipahayag sa inyo ang salita ng Diyos in Revelation chapter 3 verse 20. Tingnan po natin ang imbitasyon ng Panginoon sa ating lahat. Hallelujah! Sabi ng salita ng Diyos, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto ng kanyang puso, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Nandito ngayon ang Panginoon. Mga kapatid, lahat po tayo. Kumakatok ang Diyos sa pintuan. Kaninong pintuan? Pintuan ng ating puso. Kumakatok ang Diyos ngayon sa pintuan ng iyong puso. Kung ninanais mong maging malaya ng mabilisan, kung ninanais po natin makalaya sa lahat ng sitwasyon, hirap, pagkakasala, even sa pag-iisip na hindi tama, even sa kalituhan, sa pagkabalisa, nais ng Panginoon na maging malaya tayong lahat. Anong gagawin po natin sa ating pong napakinggan na pag-aralan? Tayo po ang gagawa ng unang. Mga kapatid, inaanyayaan po kayong lahat na tayo po'y tumayo. It's about our time. Nais po natin ang pagpapala, biyaya sa Panginoon. Inanayahan po lahat, lalo na po yung mga nandun sa kanilang mga kulungan at sa selda. Tayo po ay lumapit ulit sa Panginoon. Kung noon man ay hindi tayo nagkamali, kung noon man ay nagkasala tayo, kung noon man ay nagkamali tayo, kung noon man ay marami po tayong nararanasang problema, testing pa rin sa buhay, lumapit tayo sa Panginoon. Tayo po ay tumayo, lahat ng selda. Inanais ko po na lahatin ang sabi ng Panginoon, lahat tayo, come to me all, sabi ng Panginoon, lahat. Wala po siyang pinipili lahat, kaya ninanais ko po lahat po ng mga city jail, lahat po ng mga selda. Tumayo po tayo, lahat na nakakarinig, nakikita niyo po nakatayo lahat. Let's all stand. Tumayo po tayo lahat para pantay-pantay po tayong bigyan ng biyaya ng Panginoon at kapahingahan at blessing po ang nagaling sa Diyos na buhay. Mag-uumpisa po akong manalangin sapagkat naniniwala ako na ang presensya ng Diyos nandito sa atin. Gagalaw ang Panginoon. God must make a way to move in a very special way, mga kapatid. Lahatin niya. Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating buhay na Panginoon. Rabakarasyadaba. Taas po natin ang mga kamay bilang tanda ng ating pagsuko. Taas po natin ang mga kamay sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Rabakarasyadaba. Handalasyadaba. Ipag-pray ko po kayong lahat. Pananalangin po tayong lahat. Taas po natin ang kamay. Oh, Rabakara Shanda Yera Matutuladashadaba. Panginoong Isus, banal na Espiritu, aming Ama sa kalangitan, Panginoon,
nakikita mo lahat ang mga kamay na ito, O Diyos. Nagsusumamo kami sa iyo, Panginoon. Panginoong Isus, buksan mo ang kalangitan at hayaan mo ang iyong presensya. Hayaan mo ang iyong kapangyarihan. Hayaan mo ang iyong great anointing, Panginoon. At hayaan mo tingnan mo ang lahat ng mga kamay na ito, O Diyos. Dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, ang iyong dakilang pagtipok sa bawat isa. Tipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Tipuin mo ang isip ng bawat isa. Tipuin mo ang katawan ng bawat isa, Panginoon. Nakikita mo ang tunay na nagsusumamo tayo. I pray in the mighty name of Jesus Christ, O Lord, the great anointing ng the great touch, O God, for the benefit sa lahat ng nakakakita ng iyong gawain. Panginoon, gumalaw ka sa buhay ng lahat na nakataas ng mga kamay nito. At hayaan mo, Diyos, ang iyong dakilang pagtipo, Diyos, and let there be a miracle of healing, salvation, and deliverance, Panginoon. Lord God, ang tunay na kapahingahan, ang tunay na kalayaan, O Diyos, ang tunay, Panginoon, na peace, kapayapaan, sa bawat isa, bawat kamay na kataas na yung Father, I pray and I speak in the mighty name of Jesus Christ. I speak the power of God na siyang kumalaw, Panginoon, sa bawat buhay na nakataas ng kamay na ito sa pangalan na ito. I pray, Lord, sa nangangailangan ng tulong, nangangailangan, Lord God, ng healing, nangangailangan, Lord God, ng kagalingan, nangangailangan, Lord God, ng solusyon sa problema, nangangailangan ng solusyon sa kanilang mga kaso, nangangailangan, Lord God, ng kalayaan sa kanilang sitwasyon. I speak, O God, freedom in the mighty name of Jesus Christ. I speak freedom in the mighty name of Jesus Christ. Lord, allow your great anointing and power manifest, Lord God. And I pray and I speak, we speak, O God, nagagawa ka, maraming mag-testimony, O Diyos, sapagkat natanggap nila ang iyong kapangyarihan, natanggap po nila ang pagalingan, natanggap po nila ang kapahingahan, natanggap po nila ang kalayaan ng gagaling sa iyo, Ama. Maraming salamat, O Diyos. I just lift them up unto you, God. And I pray in the mighty name of Jesus Christ, magmula sa oras, sa araw na ito, Lord God, gumawa ka ng pagbabago, i-repair mo ang buhay ng bawat isa. At hayaan mo na sila po ay palagi nasa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko, O Diyos, dinanais ko mga kapatid na sundan niyo po ang maikling panalangin na ito. Kailangan nyo lang buksan ng inyong mga bibig. Tayo po'y mananalangin. Ililit ko po kayo. Buksan po natin ang ating mga bibig nang sa ganon, pakipag-usap po tayo at i-restore ng Panginoon ang ating koneksyon po natin sa ating Diyos na buhay. Sundan niyo po ang maikling panalangin na ito. Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat, O Diyos, sa kagalingan. Salamat, O Diyos, sa kapayapaan. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mo sa aking buhay. Sa oras na ito, O Diyos, sa intim kong dalangin, magmula ngayon, ikaw ang patuloy na maghari sa buhay ko. Ikaw ang patuloy na magtrabaho at magbago sa buhay ko. Magmula sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang gumalaw sa aking pamilya. Ikaw ang tumulong sa aking paglaya. Ikaw ang magtrabaho sa buong buhay ko. Ipinagkakatiwala ko, Panginoon, ang aking buhay, ang ating kaluluwa, ang aking buong buo sa iyo, Panginoon. Mahal na mahal kita, O Diyos. Tanggap kita bilang aking Diyos at dakilang tagapagligtas. Isulat mo, Panginoon, ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po, mga kapatid.